Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat at welcome dito sa ating vlog. Ayan, magandang araw at nako, shoutout sa ating mga tropa peeps na OFW na mga manonood ngayon at shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan diyan. Ngayon, ito po, trending ang inilabas nitong si Maharluka. Trending, napakagandang babae ang kanyang na-interview na nagngangalang Cathy Binag. Ano ko, sino nga ba naman tong si Cathy Binag? Sino kaya tong magandang babae na to? At sabi pa nga ni Maharluka sa kanyang interview ay nagmukha daw siyang Jumomba. Nagmukha daw siyang mataba dahil daw po sa pagkakakita eto kita nyo naman, di ba? Nagmukha talagang lumba-lumba si Maharluka eh. Pero alam mo Maharluka, kahit ano pang ganda mo, kahit ano pang maging kaseksihan mo, kung naninira ka lang naman ng tao, di ba? Doon na lang kami sa pangit. Ngayon, eto, katulad po niyan, eto, pakinggan natin ang interview dito ni Maharluka. Bigla ako, alam mo sa totoo lang, bigla akong jumoba sa alindog mo. Gusto ko tuloy lumayo. Gusto ko tuloy lumayo. Anyway, so pretty ka nga talaga. Nakikita ka sa yung Facebook page, sinubaybayan kita. Actually, sinubaybayan kita simula nung shinare mo yung pulboronic video. Okay? So bago natin pag-uusapan yung pulboron, yung mga na-witness mo, of course, excited na ang ating mga kababayan. Introduce yourself. Kunwari pa doon lang nagkakakilala no. Kunwari doon lang nagkakilala sa pag-share lang ng ng video daw ng pulburon. Ayun! Niloko nyo. Kayong dalawa na lang naglolokohan pa kayo. Sigurado ako meron po nga mga nag-bridge dito sa dalawang ito para po magkakontakan at magkausap. Ngayon, makikilala natin dito sa ating vlog na ito, etong si Cathy Binag. Pakinggan po natin itong pahayag na ito. Sino ba si Cathy Binag? Kasi bago ang lahat, nakikita kita parang active ka sa mga health and wellness, fashion, mga ganyan, socialite ang dating, o di ba? Sino si Miss Cathy Binag? Okay, number one, I'm not socialite. Just Okay. to clarify. Okay. I'm not Okay, maliwanag tayo dyan. Okay. Apparently, naliligawan lang ako palagi na may mga kayang tao. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro kasi... Naliligawan ng mga may kayang tao. Naliligawan ng mga kilalang tao. At sino yung kilalang tao na yun? Ako, sino yung kilalang tao na yun? Ngayon po, ito. Panoorin natin to. Etong balita na ito. Ito, 7 years ago pa po itong balita na ito eh. 7 years pa ito. At sinabi rin dito sa interview na ito ni Maharluka kung sino itong si Cathy Binag. Ang sabi nga niya, ito daw po ay dating partner nitong si Representative Florendo. Dating representative din na Florendo. Ngayon, ito po yung balita na kung saan ay nakalap natin, na-research natin na nasangkot na pala to dati sa mga iba't ibang issue. So, meron na po talaga palang meron na history ng pagiging kumbaga bida-bida, nagmamagaling, ganyan. Panoorin po natin ito. Okay. Speaker Pantaleon Alvarez took the calls of congressional reporters after Cathy Binag, the girlfriend of Davao del Norte Representative Antonio Florendo Jr., released this statement earlier. In her statement, Binag maintained the feud between Alvarez and Florendo began with her own spat with Alvarez's girlfriend, whom she named as Jennifer Maliwanag Vicencio during last year's Mascara Festival. But Binag clarifies she is unsure if this is also the reason Alvarez filed before the ombudsman a graft complaint against Florendo over the allegedly anomalous joint venture agreement between Florendo's Tadeco and the Bucor for a banana plantation inside the Davao Penal Colony. At rates disadvantageous to the government, Binag apologized to Alvarez's family because they have been dragged into this spat. Binag appears to have responded to the speaker's daughter, Paula, who in her own statement to media expressed shock at the turn of events. Paula Alvarez had appealed for respect for their privacy, even as she lamented at how the friendship between the two families ended this way.
The speaker, on the other hand, had this to say when asked about Vicencio. Kung meron sila nakikita ng ethical issues, ipapatid pa ako for having a girlfriend. Pati go ahead. Mag-file lang yun na ng complaint. Baka wala matinang abogado. Asked if this is an admission that he has a girlfriend, Diyos ko naman. Kayo naman. Sino ba walang girlfriend? Alvarez also talked about his marriage to Emilita Apostol Alvarez, head of the Congressional Spouses Foundation, which just recently was evicted by Alvarez from the Batasan Pambansa. Matagal na po kami pinag-uusap sa totoo lang. For Magdala Representative Gary Alejano, this feud has an effect on Alvarez's capability to save President Duterte from the impeachment complaint he filed. Alejano says, as it is, many congressmen are already disgruntled with Alvarez's tough leadership during the death penalty debate. Ayan na. Usapang girlfriend. Ngayon, sino tong si Tony Boy Florendo? Ayon po dito sa atin ding nakita na balita, nitong politico.com. Ayan, ilagay natin para makita po ninyo. Nagtingin-tingin po ako at nakita ko nga itong mga patungkol dito patungkol dito mismo kaya Cathy Binag. Tinawag po siyang nakakasulasok, tinawag na palengkera. Ay nako, yan pala yung si Cathy Binag. Yan pala yung si Cathy Binag na pinagkakapitagan nitong si Maharlika. So nakalagay po dito, palengkera kasi. Florendo siblings at Tadeco clash over Cathy Binag. Yan po yung sinabi po diyan. Ito po yung nakalagay April 6, 2017 pa po na balita yan ng politiko. Nakalagay diyan, Cathy Binag creating dissent among the Florendos, owners of Tagum Agricultural Development Company Incorporated. Tadeco, seems like it. Tadeco Senior Vice President and Chief Operating Officer Vicente Florendo has clarified in a statement that the banana company is not connected whatsoever to Binag, who has been busy defending the firm from claims of anomalies by House Speaker Pantaleon Alvarez. Yan po yung sinasabi po dyan. Meron pa pong kasunod dyan. Meron pang kasunod dyan. Okay, ito. Yan po yung kasunod niyan. Binag is of course the known lover of Davao del Norte 2nd District, Tony Boy Florendo, who owns shares from Tadeco. Vicente and Tony Boy are brothers. Mr. Vicente R. Florendo, Senior Vice President and Chief Operating Officer of the Tagum Agricultural Development Incorporated, would like to make it clear that Miss Cathy Binag is not in any way connected with Tadeco or any of its affiliate in any manner. Yan po. Kumbaga, dinis-own etong si Cathy Binag netong kapatid ng kanyang jowa. Actually, jowa niya talaga daw to So, kasi itong si Florendo, kung di ako nagkakamali, asawa ito ni Margie Moran. Ngayon, sino si Cathy Binag? Kabit? Kabit ba yon pag ganun ba? Kabit ba yon? Hindi natin alam, pero di ba, bakit ganun? Bakit, kumbaga ngayon, parang pinagkakapitagan nitong si Maharlika na etong si Cathy Binag ay kumbaga mapagkakatiwala ang tao. Ito ay kumbaga mas kumbaga may credibility. Pero teka, bakit ganun? Etong sinasabi dito sa balita, ito daw si Cathy Binag ay palengkera. Ayan palengkera. Magtitiwala ka ba sa palengkera? Magtitiwala ka ba dyan sa isang palengkera at isang sumasawsaw sa issue?
Ayon po dun sa kanyang mga paunang pahayag doon sa interview kay Maharlika, sinasabi niya na meron siya sinabi diyan na napupuno na daw siya, bakit daw deny daw ng deny ang ating pangulo, 'di ba? Patungkol sa polvoron video, ganyan. At isa siya sa nagpapatunay na meron daw pong polvoron video talaga at totoo daw po ang pagpopolvoron ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto na naman, pumunta na naman tayo diyan. Ayan na naman yung sinasabing polvoron na yan. Ayan na naman yun, di ba? Polvoron. Pero, hindi na naman sa korte dinaan. Meron pala siyang 150 daw na USB. Tama ba yun? O, meron siyang USB na kung saan nandoon daw yung mga files na makakapagpatunay na si PBBM ay gumagamit daw po ng pinagbabawal na polvoron. Ayan na naman tayo. Ayan na naman. Meron na namang si Maharlika, di ba? Meron na namang ini-involve na tao. Tapos, pagdating na naman ng ilang panahon, ano na naman yan? Ano tawag dito? Jonathan Kumag Morales na naman yan na wala na namang mapatunayan. Wala na namang mapatunayan at wala na naman yan na kahit ano man lang katibayan maipakitang katotohanan patungkol sa kanya mga sinasabi. 'Di ba kasi kung totoo po yung sinasabi niyan, bakit hindi po ito dinala sa korte? So nakalagay dito po sa baba dito, ayan Florendo is married to 1973 Miss Universe winner Margie Moran. Yan po ang nakalagay diyan. Ngayon po dito sa title, palengkera kasi. Ayan Florendo siblings at Tadeco clash over Cathy Binag. Tinawag pong tinawag pong palengkera. Ngayon, eto pa isa. Alam nyo, ako nagtingin-tingin lang naman ako wala naman akong kamalay-malay dito kung sino ba tong Cathy Binag na ito. Sinearch ko lang sa Google, ito po yung mga nakita ko. Eto pa isa. Nakakasulasok. Yan po ang sabi. Nakakasulasok daw tong si si Cathy Binag. Nakalagay din po dito kung bakit. Ayan. Kay House Speaker Pantaleon Alvarez daughter, Department of Finance DOF spokesperson Paula Alvarez has slammed Cathy Binag for exploiting and twisting the facts surrounding the legal legal tip between the House Leader and Davao del Norte 2nd District Representative Tony Boy Florendo. Nako. Sanay naman pala tong magkalat ng lagim Sanay naman pala to sa katarantaduhan. Sanay naman pala tong mang-exploit at magbiling baligtad na mga kwento. Sus Mariosep. Yan ba'y pagmamalaki mo sa amin, Maharlika? Yan ba'y pagmamalaki mo sa amin? Yan ba'y pagmamalaki mo na another witness na naman ng pulburon? Tapos ganyan ang pagkatao, wala palang wala palang kredibilidad to. Bakit pinapaniwalaan ni Maharlika? Kung sa bagay, si Maharlika naman po, anything na pwede pong makasira kaya PBBM, gagawin po niya talaga. 'Di ba? Etong si si Florendo, pinapahuli nga ito noong ng Sandigan Bayan. Actually, ex naman niya na to. Ngayon, nag-away-away daw po ito dahil daw po sa lalaki. Hindi to galing sa atin galing ito dito kay Digong. Galing yan kay Digong. Ayan. Yan po ay nakalagay. Duterte makes light of Alvarez Florendo feud. They're fighting over a guy. President Rodrigo Duterte appears not to be bothered by the dirty and public brawl between his closest political ally
Okay, Speaker Bebot Alvarez and its biggest campaign financiers, Davao del Norte Representative Tony Boy Florendo. Hindi babae ang pinag-aawayan nila, lalaki. Yan daw po, lalaki daw po ang pinag-aawayan, ha? Nitong si Alvarez at nitong si Florendo. Ngayon po, eto pa po yung kasunod niyan. Duterte said reporters should ask Alvarez and Florendo themselves on their public spot. Abay, ewan ko, tanungin mo sila. Basta sabi lang ni Mayor na lalaki man daw ang sinugdanan. Ano ba yung sinugdanan? Ang umpisa. Alvarez has filed a graft charge against Florendo for the 25 billion banana scam where Florendo's Tagum Agriculture Development Corporation has shortchanged the Bureau of Correction in its lease payment by at least 1 billion a year for the 5,300 hectare Davao Penal Colony. Alvarez has accused Florendo of muddling the issue with his girlfriend, Cathy Binag, muddled the issue by claiming the feud started from a petty squabble between her and Alvarez girlfriend. At yun nga po yung kaninang nabanggit na nagsimula daw po sa isang maskara festival ang away. Netong kumbaga away ng mga babae napunta na sa awayan ng mga kalalakihan o ng mga politiko. Ganun po nangyari. Nako, sino kaya yung pinagsimula ng away? Diba? Sabi, lalaki daw ang pinagsimula ng away ni Alvarez at nitong si Florendo. Tingin ko nga ngayon, baka okay na sila. Baka tapos na yung issue na yan. Pero dito, kay Cathy Binag, hindi pa tapos yung issue. Kasi nga po, meron siyang pasabog doon sa live ni Maharlika. Ang sabi niya, okay, tignan natin yung mga susunod pa niya na mga sasabihin dito. Tignan po natin. Okay, maliwanag tayo dyan. Okay. Apparently, naliligawan na ako palagi ng may mga kayang tao. Hindi ko alam kung bakit. So, siguro kasi parang siguro nakikita nila yung aking puso, di ba? Anyway, Ayun. so, Naliligawan daw po ng mga mayayamang lalaki. Okay. Mayaman talaga itong si Florendo kasi nga po, isa sa mga biggest financier ni Digong ito noong kumakandidato itong si Florendo. Ayun po yan sa balita. ang aking alindog. So, I'm a mom of 5. So, adult na yun. Tanga ako sa pag-ibig in a way. Pero I never regret. Then, yes, I'm into health and wellness and beauty. Then, I have a fashion school before. I'm an image consultant and fashion stylist for celebrities and politicians dati. So, hindi na lang natin pwedeng pangalanan yung sino yung mga nakatrabaho ko lang sa politics, Okay, right? abante natin. Dito? Prominent. Prominent. Sa politics din siya. Well, kilala ka naman kasi you know what, may mga nag-message kasi sa akin from Davao, na Miss Maharlika, kilala mo ba si Cathy Binag? Hindi talaga kita kilala. So, hindi talagang ginugol kita. Sabi ko, sino ba yun? Sabi niya, ex-partner ni Tony Boy Florendo. Tama ba? So, ano na yun? Kumbaga, ex-partner, pero hayag na hayag ang katotohanan na ang talagang common partner po nitong si Florendo ay si Margie Moran. Kasal siya kay Margie Moran. So, etong si Cathy Binag, kabit. So, bukod sa tinawag ng palengkera ng kapatid ni Tony Boy Florendo at sinabihang nakakasulasok netong si Paula Alvarez na anak ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez at ngayon maliwanag kabit siya ni Tony Boy Florendo. Okay, sige, diretso pa natin. Wala naman tayong kumbaga, wala tayong magagawa diyan, buhay nila 'yan, pero 'di ba? We're just stating a fact na kabit, 'di ba? Yun po yung pinaka-word. Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yun, March yun. So, natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madam, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, na kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, Hindi mo na matandaan.
hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung So, reklamo sa akin. may mga Diyos pictures ko. ka. Yes, so Okay. parang Siguro, marami siguro, ako. Pero hindi na ako ma-post kasi. Alam mo yun. I see. Pero siguro later on, no, baka pwede natin i-post siya. Mahanap, Hindi tayo oo. ready. Oo. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang ngagwa? Okay. Ako kasi, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Hindi. Okay. So, Okay. so, alam mo, Ibalik mo kami doon. Gusto kong Oo. marinig yun eh. Ibalik mo. Kaya ka siguro nabubuli, baka kumbaga parang tingin nila sa'yo, gold digger ka, di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi sa alta sosyedad, kapag mayroong isang tao na makita nila na parang trying hard, ganyan, nabubuli talaga dahil ang tingin nga nila sa mga ganyang tao ay gold digger. Yan po yung tingin natin dyan. Nung time na, first time mo yun na nakapasok sa bahay. ni First Cheche? time, Okay. no? So like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So we went. So, alam mo yon. So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na-meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero, hindi ko agad na-meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. So, Okay. sabi ko, Nag-uwi ka. oo, so Ito yung detalyado yung pagdating niya doon o ang pagpunta niya doon. Detalyado kita nyo, pati yung, kasi kung ako yun, parang hindi ko na matanda kung naiihiba ako that time. Di ba? Parang ngayon, detalyado. kailangan ko magbanyo. Miss ba? So, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, Okay. sabi niya, okay. So, parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos, nagsitar ako. So, paglabas ko, wala siya. So, parang saan ako pupunta? So, then, nakita ko, naglalakad si First Lady. Papunta. Nakita niya ako. Tapos, sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Ayan na. Do you want? Oo, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, Do you want? Alam niyo, I'm with Tony Boy. Naglalakad si First Lady daw. Kakakilala lang sa'yo. Aaloking ka, do you want? Doon na po nagkaroon ng Eto may storytelling na to kagad eh. Panggap na first time lang nakapag-usap. Ikaw ba makikipag-live ka sa first time mo lang nakausap? Makikipag-live ka ba sa first time mo lang nakilala? Nakilala mo lang, sinare yung post, live kita, tapos boom, live na tayo, tanungan na tayo. Diba? Napaka-unusual nun. Hindi mo nga kilala tong tao eh, diba? Tapos biglang live ka agad. Tapos ngayon, ang ikukwento, inalok daw ni First Lady, ni Ethel Lisa, do you want? Alam mo, ganun kadali. Ganun kabilis ang kwento. Hindi mo na inaya ka dyan sa sala, upo tayo, o inalok ka ng drinks, inalok ka ng juice, inalok ka ng kung ano ang gusto mo, tapos saka ka inalok ng pulburon. Diba parang mas okay dun eh. Parang mas okay kung ganun yung naging istorya. Kaya lang, yung nakita mo galing ka ng toilet, estranghero ka, para kaya First Lady Lisa Araneta Marcos that time, tapos bigla kang aalukin ng sinasabing pulburon. Kung pulburon niya na Goldilocks, di ba baka? Pero, kung ikaw aalukin ng isang illegal na bagay, first time ka palang nakita, si First Lady, abogado yan.
Mataas pinag-aralan yan. Ito yung kaibahan ng mga kwentong palengke. Kaya pala yung kwento o yung balita na sinabihan, etong si Cathy Binag ng palengkera kasi, dito po sa balita ng Politico.com, hindi na ako magtataka. Bakit? Yung pong kwento nito, pampalengke lang. Pang mga chismosang nagtitinda ng tilapia at mga bangos at galunggong lang yung kwento nito eh. Doon lang papasa. Alam niyo yung ang kasama mo, sinasabi mo, alta. Ikaw na mismo nagsabi, sa bunganga mo nang galing mismo. Alta sosyedad ang kasama mo. Tapos, ganun lang kabilis, aluking ka ng pulburon. Diba? May mali na kagad. Bakit hindi dinalas to sa korte? Kasi nga po, hindi kayang panindigan. Ang kaya lamang ay sirain etong si First Lady at PBBM dito po sa SOCMED. Isa pa, sabi po, ex na daw to ni Florendo. Baka nagigipit na, baka wala na pong pinagkakakitaan. Kaya ngayon, kumapit na sa patalim para sirain si PBBM. Pwedeng ganun eh. Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. Tapos Okay. sabi niya, Hold on to Yeah. that. mhm. Sabi niya, do you want? So, ikaw Mhm. ba pumasok sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mhm. Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, Okay. parang, hi, ganyan, Okay. jolly. Okay. Yung ganon, nakasmile. Tapos, parang Okay. yun nga, do you want? Ganon. Tapos sabi ko, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, Okay. so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, So, may bit-bit Yun. na siya na pulburon. meron siya. Ano siya, natatandaan mo pa kung anong stash box? Ayan na. Alam mo yung naglalakad si First Lady. Ano yun? Para ice cream lang yung dala niya. Parang ano lang yung hawak niya. Parang ano tawag dito? Cotton candy lang yung dala niya na, gusto nyo? Parang ganon. Ganon lang ba ang ating, kumbaga yung kwento no? Parang parang sa squatter area lang nakatira si First Lady Eto, dito ako natawa Pinasok na yung issue ng stash box. Niya, puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi siya plastic. Okay. Hindi siya plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun or ano. Pero hindi siya plastic. Pero hindi gold, hindi gold. Ay, So anyway, parang hindi Nung naman. sinabi mo, no, I don't do that. Merong post itong si Maharlika. Tinatanong niya o sinasabi niya na kung ano ang kulay ng stash box daw nitong si PBBM. Which is, anong connect nung kulay ng stash box? Diba? Naglabas na nga kayo ng pulburon video diba? Sabi nyo, maraming video ng pulburon. Meron ako nakikita, 5 daw yung ilalabas. Isa pa lang ang nalalabas, so meron pang 4. Ba't hindi ninyo ilabas yung 4 na video? Ngayon, meron na kayong supporting witness. Andyan itong si Cathy G. Bakit hindi ninyo dalin ito sa isang impeachment complaint? No? Hindi ba kayang panindigan sa korte? Hindi ba kayang tayuan sa korte to? Kaya hindi madala sa impeachment complaint? Sabi niya sa'yo. Sabi niya, why are you Lisa. here? Why are you here? You're not supposed to be here. Okay, sabi niya. So, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Parang Oo, na-intimidate kasi- ka. Parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Nag-rescue Bigla, pala. Yeah. oo, parang sandali lang, parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, di ba? Parang I don't know you guys, parang, okay, fine, na-invite and everything, pero parang, I don't know, I don't sign up for that, or hindi ko alam Yes, kung ano yung mga yes, kaganapan, di ba? So, yun. So, parang, after nun, Sinabi niya, Never why are you Yeah. here? So after Oo. that,
At anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon No, pa kayo kasi, ng conversation ni Lisa? Tapos yung narinig ko, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, hi, Lisa, that's my, parang, that's my That's my that's kabet. Cathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya, Sabi. wife. Nag-wife pa nga siya. No? Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko, gano'n. So, syempre, Hindi ka diba, wife. parang, hindi ako, Ayaw mo naman, syempre, baka may Oo mga naman. alta dyan, ha? Teka lang, hold kita. Exactly. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha? Yeah, Anyway. hindi naman talaga ako wife, diba? But Okay, he is separated for 16 years before naging kami. Okay. For, Diba? Hindi why, pero hindi rin annulled etong si Tony Boy Florendo kay Margie Moran. So, yun pa din. Parang kabit talaga. Clary, Malinaw tayo dyan. Malinaw hindi tayo ako dyan. mga agaw. Okay. Hello. So, bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Ano yun? May inuman ba? Ano ba yung Yes. Ano bang may inuman? Okay. May inuman. Ganun talaga naman ever since. Sa inuman talaga sila. Hindi, tas yun, private. And yun nga, parang dun ko lang. Tapos parang I feel awkward na. So parang I let them be. Kasi hindi talaga ako makwento pag di ko close eh. Parang nakaupo lang Siyempre, ako. first time pa lang. Oo. Yeah, at saka even kahit na na-meet na kita, hindi ako mag-a-approach, nahihiya ako. Ganun yung personality Yun yung personality mo. ko. Pero if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayak. Diba? Parang ano no, yung kwento hindi nyo masyadong inayos. Dapat inano nyo man lang. Nag-story con muna kayo bago nyo sinabi etong script na to. Kasi yung kwento o yung kinukwento nitong si Cathy Binag pampalengke. Parang alam mo yung kwentuhan, si Maharluka nagtitinda ng bangus, etong si Cathy Binag nagtitinda ng tilapia, nagkakwentuhan sila, parang ganun yung dating, ganun yung istorya. Kahit anong gawin ninyo na magmukha kayong mga disente, kahit anong gawin ninyo na magmukhang totoo yung mga pinagkukwentuhan ninyo, sa isang tao, katulad ko, sa akin, kakakain ko lang ng merienda, busog ako eh. So, yung utak ko, maayos ang pag-iisip ko kasi naiiba ang ugali ng tao pag gutom eh. So, busog ako, maayos yung aking pag-iisip. Parang ang hirap paniwalaan itong kwentuhan na to eh. Parang, ha? Ganun lang kadali. Paglabas mo ng toilet, boom, inalok ka na. Do you want? Di ba, ni First Lady? At the very first sight sa'yo, tinanong ka, who are you? I'm Tony Boy's girlfriend. I'm with Tony Boy. Tapos, do you want? Gano'n kabilis? Dapat inayos nyo to. Sana nakipag-usap kayo sa isang magaling na direktor para cinematic man lang sana yung kwento at hindi nagmukhang pampalengke lang. Lumabas or mag-attend. Kasi sabihan niya nga, ako before na, huwag ka mag-attend ng mga ganyan kasi yung mga tao dyan, yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yan, Sinasabihan ka ni Tony Boy Florendo. yeah, na huwag kang ano dyan. Kasi mga chismoso. Okay. So, bumalik na kayo sa table na yon. Sino-sino yung mga tao doon sa table na yon? Actually, it's not a table eh. We're just walking, tas sofa. Tapos umupo lang ako doon, tapos nandun sila, nagkwentuhan lang sila, ganyan, tapos nagiinuman. Yan. Inuman sila. Nagiinuman. So, di ba, since kinalo ka ni Lisa kung gusto mo, what do you want? Mm. The pulburon. Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisingot sila doon? Oo naman, kasi sila lang nandun eh. Diba? Parang tas ako, parang sabi ko pa nga, ayoko dito. Oo naman daw. Nagpupulburon. Ay, nako. Alam niyo yung kwento. Oo, nandun. Nagpupulburon. Diba, alam niyo po ang mga taong gumagawa ng ganyan. Lalo na hindi ka kakilala. Lalo na hindi ka nila namumukaan. First time ka lang nilang nakita. Kahit nakasama ka pa ng kapatid ni PBBM o kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos, hindi agad yan magtitiwala sa'yo. At kung meron man silang gawin na ganyang bagay, hindi nila ipapakita sa'yo. Kasi mali yan eh. At nung time na yon, kung 2012 yan, senador pa noon si PBBM. Bakit hindi ka nagsalita noon?
bakit hindi mo to kinuwento noon? Diba, bakit hindi mo inilabas ang mga nalalaman mo patungkol kay PBBM noong 2012? Bakit ngayon lang? Ngayon po, puntahan po natin yung yung sinasabing kasi sinabi daw po dito, meron daw pong hawak na USB. Ako na maraming magbabash sa akin. Marami na sa akin. Eh, well, it happened to me. May kumuha na nga ng account ko sa WordPress.com. Thank God. Wala eh. Parang, Hindi naman kita binayaran dahil, no? Bongga-bongga ka. Okay? hindi naman ako polit. And you know that, yung si God din nagpupush sa'yo to do it. Wow. Kasi hindi naman to hindi naman to, ano bang motibo ko? Hindi naman ako politician. Hindi naman ako, yun nga, I'm just a simple Unang-una, human being. unang naman, hindi naman kita binayaran dahil, no? Bongga-bongga ka. I don't know. Ayun hindi naman kita binayaran, bakit defensive ka agad? Hindi si Maharlika ang nagbayad kasi maaaring meron ngang nag-bridge dito sa dalawang to para makapag-usap sila. Yung nga, di ba sabi ko sa'yo, somebody called me. Sabi sa, oh my God, sabi niya, your Maharlika is like, calling you out. Minamention yung name mo. Sabi, sino yun? Sabi ko, bakit? Sabi ko, diba? watch it. Sabi ko, ha? Sabi ko talaga, ano? Sa mundo ng politika, hindi mo kilala si Maharlika? Sus Mariosep, parang napaka-imposible naman yan na hindi mo kilala si Maharlika. Diba? Kunwari maang-maangan na binabanggit ni Maharlika, sino ba yan, diba? Dapat talaga humingi kayo ng historikon muna sa isang magaling na director, producer, scriptwriter bago kayo nagkwentuhan dyan sa ere. Ano raw? Yung mga post mo, ano ba ginagawa mo? Ano ba pinupost mo? Sabi ko, nothing. I'm just sick and tired of this BS. Di ba? Parang, sorry, BS talaga. Hindi ko siya. Yeah, Yung parang, sorry lang. Mas Ah. bakit na Biri mo, tired of this BS. Nabubwisit ka na sa nangyayari sa ating gobyerno or sa pamahalaan, pero hindi mo kilala si Maharlika. Imposible naman yon. Hindi mo kilala si Maharlika. Anti-PBBM ka pala. Anti-government ka pala. Sumusuporta ka sa mga Duterte. Tapos ngayon, hindi mo kilala si Maharlika. Parang napaka-imposible naman nun. alam mo naman ako, hindi lang yan ang kaya ko sabihin. But anyway, oo. thank you so much for your time. Yeah. And I hope paulit pa natin to. And I hope susunod yung USB na lalabas natin. A message mo sa mga kababayan natin na for sure ngayon sila ay Ilalabas na daw yung USB. nagising sila, magkakaroon sila ng realization, yung mga medyo hesitant pa na maniwala dun sa video na yun. Ikaw ay isang buhay na ka-witness na ang presidente ngayon at ang kanyang first lady ay gumagamit talaga ng ipinagbabawal na white powdery substance. Mensahe mo, Cathy, sa ating mga kababayan. Ako, simple lang. Darating ang eleksyon. So, yung mga binoto nyo na hindi nagre-react or walang ginagawa sa mga maling ginagawa or utos ng leaders natin, huwag nyo na iboto. Kasi dapat sila yung unang-unang dedepend sa inyo. Diba? Parang yung mga, alam mo, nalungkot nga ako kasi ang taas-taas ng tingin ko sa yung mga kilala kong senator, sa congressman. You know, parang I never expect that they will not do anything about it. It's like, sabi ko, what's happening na in our country? Diba? Parang, hindi ba nila nakikita yung mali? Diba? Takot ba? Because of the budget? You know, you can always like do something about it. Magkaisa lang sila, oh. Kahit sinong leader, sinong Ang dami na nilang pera. Exactly. You know, ang dami na ninyong pera. How much more do you want to live a life? Parang, alam mo, sabi nga, di ba, hindi ka sisingilin ngayon, maybe ikaw, pero sisingilin ka dun sa mga bagay na yung pinaka-weakness mo, dun katatamaan. So ako yun lang, sa mamamayang Pilipino, you know, wag po kayo matakot. Kasi ang social media, lahat dyan, nananakot lang madalas. Di ba? Oo. Especially all of us, hindi tayo sanay eh. Di ba? Nananakot lang daw si Maharlika. Kasi kung may mangyayari sa'yo, hindi na i-announce, may mangyayari, hindi ka na iti-threat, gagawin na lang nila. Di ba? Parang bigla ka na lang mawawala or anything. Basta ako, pag nawala ako, alam niyo na kung sino sila. Diba? Well, ibigay mo sa akin yung isang USB. Anyway, naku, alam mo, napaka-comfortable kung, sabi ko nga sa'yo, nung tinetext ka, parang matagal na kitang kakilala, parang nag-click agad yung personality, dahil sabi ko nga siguro parang, Nag-click agad kayo kasi nga syempre nagkausap na kayo behind the scene, 'di ba? Before this live. Hindi po pwedeng mag-live kayo agad-agad ng ganito. First time kayo magkakausap sa live. Kita nyo, perfect na perfect ang kanilang usapan. 'Di ba? Kasi nga syempre magbabatuan na yan ng mga tanong, eto itatanong ko sa iyo, eto sasagot mo, ano hawak mo, eto sasabihin mo. 'Di ba? Pero wala eh. Alam nyo kung ano lang ang napatunayan natin dito. Si Maharlika, desperado na masiraan talaga ang ating Pangulo at ang First Lady. Para nga naman, di ba, makapag-happy-happy sila. Kasi pag napababa ni Maharlika si PBBM sa pwesto, malaki magiging utang na loob ni BP Sara at ni Digong.
aba, baka gawin na siyang ano diyan, tauhan ng gobyerno. Baka pwede na siyang maging secretary ng Department of Public Toilets. Malay nyo, di ba? Pwede na siyang gawan ng ganyang ahensya ng gobyerno ni BP Sara pag si Sara na ang presidente. I'm DNA nakakatuponero. Anyway, maraming salamat kayo, Miss Cathy. And please take care of yourself. We're here, at dito ako, at Di ba? Hindi ako makapaniwala. Saka yung sinasabi na iboto ang mga wag daw iboto yung mga tao na nandyan daw sa gobyerno pero hindi daw pinupuna yung mali na ginagawa ng nasa gobyerno o ng pangulo. It means kaya hindi pinupuna or walang pumupuna kasi wala naman pong mali. Alam nyo, kung meron man po dito sa ating mundong ibabaw na dapat nangunguna na pumupuna sa ating Pangulong Bongbong Marcos, walang iba kundi ang mga dilawan. Pero di ba ngayon, ang mga dilawan kahit papaano, tahimik sila kasi nakikita nila na ang tinatakbo ng gobyerno ni PBBM ay medyo okay kesa kay Digong. Diba? Kasi dati, talagang dilawan, ayaw kay Digong. Ngayon, mayroon pa rin namang mga pagkontra ang mga dilawan. Katulad niyang si Laila de Lima, ang mga, mga kongresista, makabayan na black, si Senator Risa. Pero, nakikipagkaisa sila kahit papaano. Meron silang pagtulong sa gobyerno. Kasi unang-una po na maglalabas talaga kung totoo ang polvoron video, totoo na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang unang-una pong maglalabas niyan, mga dilawan. Bakit? Pagkakataon na nila na ma-avenge ang mga Aquino, lalo na si Pinoy. Diba? Kaya nga po 2012 nangyari. Si Pinoy ang presidente. Bakit hindi nyo inilabas to kay Pinoy? Sigurado ko. Talagang bubusisiin ito. Talagang ito ay iimbestigahan ng ating senador noon na si Bongbong Marcos. Talagang katakot-takot na na issue to. Talagang napakalaking issue nito. Pero di ba po, hindi ninyo inilabas noong 2012 at walang kamalay-malay ang mga dilawan. Diba? Kaya alam nyo, hindi ako naniniwala dito. Ang paglabas nitong si Cathy G na to, scripted. Eto na, plan, pangilang plan na ba? May plan A, plan B, plan C, plan D, pangilang plan, plan F na to, yung paglabas nitong si Cathy G. Na tinatawag pong, ano ba yung tinawag dito kay Cathy G? Palengkera. Tinawag din nakakasulasok. Tapos ay maliwanag na mistress. Tinawag ding mistress sa mga balita. Dahil nga po kasal itong si Florendo kay Margie Moran. Buti na lang. Iwalay na sila ni Florendo kasi baka na-realize din ni Florendo na nasa maling tao siya. Kaya ngayon, kumakapit dito kay Maharlika at kumakapit sa issue ng pulburon. Di ba po? Abangan natin ang mga susunod na kabanata dito patungkol kay Cathy Binag at dito sa issue na naman na ito ni Maharlika. Kasi ako, alam nyo kung ano ang iniisip ko dito? Baka masayang na naman ang pondo ng gobyerno, baka masayang na naman ang pondo ng Senado. Alam nyo po kung bakit? Baka mamaya na naman magpatawag na naman ng Senate hearing si Bato de la Rosa. Baka mamaya magpatawag na naman ng hearing si Robin Padilla. Sus Mario. Ay nako. Patuloy kayong ginagago ng inyong anito na si Maharlika, mga taga DD shit. Patuloy kayong ginagago. Patuloy kayong nilalabasan ng mga fake news. Ito po ang payo ko lang sa inyo. This
song is from Wilbert's Hard to Find Wag Music kang- Library. Tanga-tanga, wag kang tanga. Pagkat walang gamot yan sa taong Tanga, wag kang tanga. Wag kang tanga-tanga, wag kang tanga. malamang nasa iyong ikay Madisgrasya pag ikay tanga. Wag kang tanga-tanga. Huwag kang tanga kahit saan ka pupunta Ay, wag kang tanga-tanga. Wag kang tanga-tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Ayan ang ating payo sa mga dagang palengke na inuuto ni Maharlika. O, Maharlika, kung may bearing talaga yan, meron talagang USB, sampahan nyo na si PBBM ng impeachment complaint. Kaya lang, hindi nyo kaya kasi kung kaya nyo, di ba, matagal nang sinampahan ng impeachment complaint si PBBM. Kaya ito po ay another drama, sarsuela, teleserye na naman ni Maharlika. At katulad ni Jonathan Kumag Morales, magiging vlogger na rin tong si Cathy Binag. Dahil nakita ko, meron din siya nga FB page. At doon po sa mga video na kung saan ay sangkot ang pangalan ni Cathy Binag, dyan po sa YouTube, makikita nyo dyan, tinatawag din siyang kabit, mistress ng mga nagko-comment. Ay nako, yan ba yung yan ba yung reliable source mo? Ay nako, Maharlika, talagang wala kang kadala-dala. Ay, so yun lamang po. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.